Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna thalathatan min bani Israel, abras wa aqra wa a'ma. May tatlong kalalakihan mula sa Banu Israel. At ang isa sa kanila, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay ketongin. At yung ikalawa, sabi niya, ay kalbo. At yung ikatlong lalaki, sabi ng Rasulullah, ay bulag. Aradallahu ayyabataliyahum. Itong tatlong kalalakihan na ito, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay nais bigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsubok. Again, yung una ay isang ketongin. Yung pangalawa ay kalbo, panot. Yung ikatlo ay bulag. Kaya ang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, faba'atha ilayhim malakan. Nagpadala si Allah subhanahu wa ta'ala ng malaika doon sa tatlong mga kalalakihan. At ang unang pinuntahan ng anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala ay yung may ketong. Pagdating ng malaikat doon, fa'atal abras faqal ayyu shay'in ahabbu ilaik. Ang sabi ng malaika, ano yung pinakamagandang bagay para sa'yo? Siyempre, itong unang lalaki ay may ketong. Ang sabi niya, qal lawnun hasanun wa jaldun hasanun. Yung magkaroon ako ng magandang kulay at magandang kutis. Magandang balat. Subhanallah. Kasi may ketong siya eh. Nang sa gayon, sabi niya, wa yadhhabu anni alladhi qad kadirani nas. Nang sa gayon ay maalis sa akin ang aking itsura ngayon na naging katawa-tawa, naging kadiri sa paningin ng mga tao. Kaya ang ginawa ng malaikat na ito ay pinahiran niya itong may ketong na ito hanggat sa nawala ang kanyang sakit. Nawala ang kanyang ketong at nakuha niya ang kanyang kahilingan na magkaroon ng magandang kulay at magandang balat. Naging maayos na ang kanyang itsura. Nung naging maayos na ang kanyang itsura, tinanong ulit siya nung malaikat niya Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanyang tanong, fa'ayyul mali ahabbu ilaik. Ano naman sabi niya yung gusto mong kayamanan o yaman? Ang sabi nitong may ketong na ito na gumaling, ang sabi niya, gusto ko ng kamelyo. At pagkaraan, ipinagkalob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kahilingan. Binigyan siya nung anghel ng kamelyo na buntis, sapat lang na ito ay dumami. At nung nakuha niya yung kamelyo na buntis, ipinagdua siya nung malaika. Ang sabi nung malaika sa kanya, barakallahu laka fiha. Naway maging baraka sa'yo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang yaman na yan o yung hanap buhay na yan. Imagine natin mga kapatid, yung anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nagdudua ito sa isang tao. May mga malaika na nagdudua sa yaman ng isang tao. At ang isa sa kanila, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, yaong mga tao na binibigay nila yung hak, yung karapatan ng kanilang kayamanan, ipinagdudua sila ng mga anghel na naway maging baraka ang kanilang hanap buhay. At yung ikalawa naman na malaika, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na nagdudua, yung mga tao na meron silang yaman pero hindi nila binibigay ang karapatan ng kanilang kayamanan, kaya ang dua ng mga malaika sa kanila ay kapinsalaan sa kanilang kayamanan. Araw-araw ganun ang panalangin ng dalawang malaika sa dalawang uri ng tao. Kaya nung naipagdua ng malaika, pumunta naman siya doon sa ikalawang tao. Ito na yung kalbo. Fa'atal aqra faqala ayyu shay'in ahabbu ilaik. Nung dumating naman yung malaika doon sa kalbo o sinasabi natin na panot, ganun din ang tanong ng malaika. Sabi niya, ano yung bagay na gusto mong makuha? Dahil siya ay kalbo, walang buhok, siyempre yun ang kanyang sasabihin. Sabi niya, gusto kong manumbalik ang aking magandang buhok. Pagkalooban ako ni Allah subhanahu wa ta'ala ng magandang buhok. Nang sa gayon, sabi niya ay mawala sa akin yung pinagtatawanan ng mga tao sa akin. Nagmumukha akong katawa-tawa sa mga tao dahil nakikita nila na wala akong buhok. Kalbo eh. At ang ginawa ng malaika ay pinahiran niya ito at biglang nanumbalik ang kanyang magandang buhok. Subhanallah. At nung nagkaroon na siya ng magandang buhok, tinanong ulit siya nung malaika. Sabi niya, fa'ayyul mali ahabbu ilaik. Sabi niya, ano yung kaibig-ibig sa'yo na kayamanan na may bibigay ko sa'yo? Ang sabi nung kalbo, gusto ko ng baka, sabi niya. At kagara namang ipinagkalob sa kanya nung malaika sa pamamagitan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binigyan siya ng buntis na baka, sapat lang na ito ay dumami at ito ang kanyang maging hanap buhay. At nung naibigay na sa kanya yung buntis na baka, ipinagdua siya muli ng malaika. Sabi nung malaikat niya Allah subhanahu wa ta'ala, naway maging baraka sa iyo ang buntis na baka na ito.
gawing baraka sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong kayamanan. At dumating sa pangatlong lalaki, ang mga malaika, fa'atal a'ma, dumating siya doon sa isang bulag. Pagdating ng malaika, ganun din ang kanyang katanungan, ano yung gusto mong bagay na gusto mong makuha sa akin? Gusto mong makamit? Siyempre, itong ikatlong lalaki ay isang bulag. Ang sabi niya, gusto kong manumbalik ang aking paningin. Subhanallah. At ang ginawa ng malaika ay pinahiran niya ulit itong bulag na ito at nanumbalik ang kanyang paningin. At tinanong siya ulit ng malaika. Sabi niya, ano naman yung yaman na gusto mong makamit? Sabi niya, gusto ko ng tupa. Ibinigay sa kanya ng malaika, binigyan siya ng tupa na buntis. Sapat lang na ito ay dumami. Noong ipinagkaloob sa kanya, yung tupa, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yung tatlong kalalakihan na yon na binigyan ng kamelyo, binigyan ng baka, binigyan ng tupa, dumami ito sa paglipas ng mahabang panahon. Kaya sa paglipas ng panahon, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isang lambak ng kanilang yaman, isang lambak na kamelyo, isang lambak na baka, isang lambak na tupa dahil lang sa baraka ng kanilang hanap buhay. At dumating na yung panahon na ito na yung pinakapagsubok sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nung yumaman na yung mga tao na yon, nagutos muli si Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang malaika, ng kanyang anghel. At ganun din ang ginawa ng malaikat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang unang binisita niya, yung unang binisita niya nung nakaraan na may ketong, na pinaganda niya ang kanyang color, pinaganda niya ang kanyang balat. Bumaba yung malaika na ang kanyang itsura ay katulad ng kanyang itsura noong hindi pa nanumbalik ang kanyang balat at nanumbalik ang kanyang color, ang kanyang kulay. So may dumating sa kanya na isang lalaki na may ketong. Ito na yung malaika. Susubok doon sa tao na yun na meron siyang kayamanan. Pagdating ng itong lalaki na ito na may ketong, ang sabi niya, ako ay isang miskin. Ako ay isang mahirap lamang sa paglalakbay at naubos ang aking mga pinagkukunan ng hanap buhay sa aking paglalakbay. Kaya sabi niya, hindi ako makakarating sa aking destinasyon kung hindi sa awa ng Allah at pagkatapos ay sa pamamagitan mo. Kaya sabi niya, ako ay humihiling sa iyo. Sa pamamagitan niya, si Allah, na siya ang nagbigay sa iyo ng magandang kotis, magandang kulay, magandang pangangatawan, at nagkaloob sa iyo ng iyong kayamanan, yung kamelyo. Kaya sa pamamagitan ng isang kamelyo, sabi niya ay, makakarating ako sa aking destinasyon. Sa madaling salita, itong matandang ito na miskin, na may ketong, isang malaikat ni Allah subhanahu wa ta'ala na nagkunwari o nagpanggap upang subukin niya itong tao na ito na dating may sakit at dating mahirap at muling nakaahon sa kahirapan at naging magandang kanyang itsura. Humingi ng tulong sa kanyang malaika, sa pamamagitan ng isang kamelyo, sabi niya ay makakarating ako sa aking paruroonan. Anong sabi ng tao na yon? Ang sabi niya doon sa matanda, faqala al-huququ kathiratun. Sabi niya, marami akong babayarin. Subhanallah. Sa kabila ng biyaya na pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, yun lang ang sinagot niya doon sa matanda. Marami akong babayarin, sabi niya. Isang lambak na kamelyo, pero kahit isang kamelyo ay hindi niya pinagkalooban yung matandang yun. At ang hindi niya nababatid, yun ay pagsubok sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat yun ay isang malaikat ni Allah subhanahu wa ta'ala na nagmukhang may ketong. Ang sabi ng tao na yun, marami akong babayarin. Kaya pala hindi panibago sa atin ang ganitong katuwiran eh. Kasi naganap na pala nung unang panahon. Pagdating sa pananampalatayang Islam, lumalabas yung samot-saring dahilan para lang makaiwas kapag ito ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anong halimbawa? Pagdating sa madrasa, sa pag-aaral sa pananampalatayang Islam. Naalala ko nung ako ay nag-aaral ng elementary sa Arabic, yung mga magulang, yung mga ustads ay nagkaroon sila ng pagpupulong-pulong. Na ang bawat anak na pumupunta sa madrasa, ang kontribusyon lang na may tutulong nila sa mga ustad na nagtuturo sa kanila ay isang basong bigas at 20 pesos na pera. Medyo matagal-tagal na yun eh. Yun lang yung ambagan sana eh. Kasi yung mga ustad, may mga pamilya yun. Tapos ang daming fitna
na lumabas sa mga magulang. Kaysa yung iba doon, yan lang ang alam ng mga ustad, puro ambagan. Subhanallah. Yun ang marinig mo sa mga magulang eh. Bakit puro ambagan? Ang akala nila, yung mga ustad na nagtuturo ay mga robot at hindi na kumakain. Nakalimutan nila na yung mga ustad na nagtuturo sa madrasa ay katulad din nila na kumakain, katulad din nila na may pamilya, katulad din nila na naghahanap buhay. Sa isang basong bigas at 20 pesos, narinig mo yung katuwiran ng magulang eh. Yan lang alam ng mga ustad. Kaya nangyayari, pag nagpapatawag ng meeting yung mudir, wala masyadong umatin sa mga magulang. Kasi sinasabi nila, puro ambagan, puro ambagan. Subhanallah. Tapos isang araw, merong isang estudyante na dumating. Sabi niya, Ustad, hindi ako makabigay ng 20 pesos. Sabi ng Ustad, bakit? Sabi niya, yung pera ko, sabi niya, binayad doon sa English. Subhanallah. Imagine natin, no? Nakikita natin dito yung mga tao na pabaya sila sa kanilang pananampalataya. Hindi natin sinasabi na dapat na mas malaki ang ibibigay nila sa mga tao kapag ito ay tungkol sa pananampalatayang Islam. Pero nakikita natin dito kung paano minamalit ng isang magulang ang pananampalatayang Islam. Kaya pagdating niya, wala na siyang may babasa kasi lahat ng budget niya ay nandoon sa paaralan ng English. Ang ilan sa kanila ay binibenta nila ang kanilang kayamanan, ang kanilang mga property para lang makabayad sa English. Yung iba sa kanila, proud na proud pag malaki yung tuition fee ng kanilang anak eh. Kasi nasa pribadong paaralan. Subhanallah. Pero pagdating sa madrasa, isang basong bigas, 20 pesos every month na bawat mag-aaral. Tapos kinukot siya ng mga magulang yung mga ustad. Subhanallah. Kaya hindi pala panibago sa atin ang ganung katuwiran ng mga magulang eh. Kasi ganun eksakto ang katuwiran ng lalaking ito. Galing siya sa may sakit, may ketong, pangit ang kanyang balat, pangit ang kanyang kulay, isang mahirap. Tapos nung sinubok ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakaahon sa kahirapan, may dumating na sa kanya, ipinakita ng Allah kung ano ang itsura niya noong unang panahon. Pagkatapos nun ay hindi niya kayang tulungan. Isang kamelyo, sapat lang na makarating siya sa kanyang paruroonan. Pero ang sabi ng tao na ito, napakarami kong babayarin. Subhanallah. Kaya ang sabi ng malaikat niya, Allah subhanahu wa ta'ala, wait lang, sabi niya, parang natatandaan kita, sabi niya. Namumukhaan kita, sabi niya eh. Hindi ba ikaw yung dating may ketong? Na isang mahirap? Na pinagaling ni Allah subhanahu wa ta'ala, binigyan ng magandang kulay, magandang balat, at binigyan ka ng isang lambak ng kamelyo? Subhanallah. Ang sagot ng lalaki na ito, innama wurithtu hadzal mala kabiran an kabirin. Katotohanan, yang kayamanan na yan ay namana ko sa aking mga ninuno. Subhanallah. Nagsinungaling siya eh. Namana ko pa yan, sabi niya. Yung isang kamelyo, namana ko yan sa aking mga ninuno, sabi niya. Nagsinungaling siya dun sa malaikat niya, Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa kanyang pagsisinungaling ay ipinagdua siya nung malaikat niya, Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng malaika, in kunta kaziban, fasayyarakallahu ila ma kunt. Sabi niya, kung nagsisinungaling ka, dalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na ibabalikan niya Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ka dati. Isa kang mahirap, isa kang may ketong, idadalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na ibabalikan niya sa dating kalagayan mo. Subhanallah. At pagkaraan naman, pumunta naman yung malaikat niya Allah subhanahu wa ta'ala dun sa ikalawang tao. Ito yung kalbo. Pagdating nung malaikat niya Allah subhanahu wa ta'ala, ganun din ang kanyang sinabi. Nagmukhang kalbo naman siya. Ang sabi niya, ako ay nangangailangan ng tulong sapagkat ako ay naubusan ng puhunan. Naubusan ako ng panggasto sa aking paglalakbay at hindi ako makakarating sa aking pupuntahan. Ganon din yung tanong niya doon sa nauna. Sapat lang sabi niya sa pamamagitan ng Allah subhanahu wa ta'ala at pagkatapos ay sayo, sa pamamagitan ng isang baka, sabi niya ay makakarating ako sa aking destinasyon. Anong sinabi nung kalbo, yung dating panot? Sabi niya, ang dami kong babayarin. Ganun din ang kanyang sagot doon sa nauna. Sabi niya, pasensya na kasi marami akong babayarin eh. Subhanallah. Nakikita natin dito eh. Nandun isang lambak na baka, pero ganun din ang kanyang sagot. Ito yung klase ng tao na kahit meron siya, ang sasabihin niya ay wala. Sabi nitong kalbo na ito, na isang malaika, parang naalala ko sabi niya eh.
Di ba ikaw yung dating panot? Parang yung nagtanong ka sa kaibigan mo, no? Kilala mo siya dati, isang panot, tapos biglang yumaman. Tapos pag dinanong mo, di ba dating ikaw mahirap ka? Di ba dati kang panot, tapos ngayon ang ganda-ganda ng buhok mo? Subhanallah. Ganon din ang senaryo nila eh. Sabi niya, parang natatandaan kita, sabi niya, di ba ikaw yung dating panot, isang kalbo, na mahirap? Sabi nung lalaki, oo, sabi niya, itong yaman na ito, itong mga baka na ito, isang lambak na baka, ito ay ipinamana sa akin ng mga ninuno ko. Kaya sabi nung malaika, kung nagsisinungaling ka, sabi niya, ipagdudua ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na ibabalik ka niya sa dating kalagayan mo. Parehas yung senaryo nila nung nauna. Ang kaibahan lang, yung nauna ay kamelyo sa kanya at yung ikalawa ay baka naman yun sa kanya. At dumako naman yung malaika dito sa ikatlong tao. Ito yung bulag at yung bulag naman yung malaikat niya Allah subhanahu wa ta'ala. Pagdating nitong bulag, dun sa dating bulag na isang mayaman na ngayon, ganun din ang kanyang sinabi. Sabi ng malaika, faqala rajulun miskinun wa bani sabilin inqata'at biyal hibalu fi safari. Sabi niya, tunay na naubusan ako ng puhunan sa aking paglalakbay. Naubusan ako ng pinagkukunan ng aking hanap buhay sa aking paglalakbay at hindi ako makakarating sa aking paruroonan liban na lang sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala at pagkatapos ay sayo. Kaya sa pamamagitan ng isang tupa, sabi niya, ay makakarating ako sa aking paruroonan. Anong sabi nung dating bulag? Kada kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari. Binalik sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang aking bulag, ang aking mata, ang aking paningin. Nung ibinalik sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang aking paningin, fakhudh min syi'ta wa da'ma ma syi'ta. Kaya sabi nung dating bulag, kumuha ka na dito sa isang lambak na tupa. At kunin mo kung hanggang saan ang gusto mong kunin at iwanan mo kung ano lang yung gusto mong iiwan sa akin. Subhanallah. Siya pa yung may pinakamaliit na hiniling, pero siya pa yung may gintong puso. Sabi niya, nakita mo yung lambak na tupa, kumuha ka dyan hanggang sa abot ng gusto mong kunin at iwan mo lang kung ano yung gusto mong iiwan sa akin, sabi niya. Fa wallah, sumpamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, ma ajhaduka al-yawma bi shay'in akhadtahu lillahi azza wa jal. Sumpamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, na hindi ako makikipagtalo sa iyo upang ibalik ang anumang kukunin mo sa akin sa araw na ito, sapagkat ito ay ibinibigay ko para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng malaika, panatilihin mo yung kayamanan mo, yung tupa mo, sapagkat kayo lang ay sinusubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang dalawang kasama mo, sabi niya, ay kinapupuotan ni Allah subhanahu wa ta'ala at ikaw ay kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala.